Na-miss ko kayong lahat. Kamusta na? Magandang umaga, tanghali, gabi, good evening, good afternoon, good evening. Lahat ng mga kabidavs online, abroad, and worldwide. Na-miss ko kayong lahat. Sobra-sobra. Kamusta na kayo? Nagbabalik ang Benny Davis Live sa 2025. Wow, nag-rhyme. Ay nako, ang dami kong pwedeng maikwento sa inyo. Pero all I can say is we are moving forward, manifesting greater things for all of us. Sa lahat po ng ating mga viewers, kindly like and share this page, Big Daddy Benny Davis. Live din po ito sa YouTube. And of course, ngayon ngayon nyo na rin malalaman ang aking pinakabagong co-host. Actually, hindi na siya bago. Hindi na siya bago dahil matagal na rin siya sa larangan ng industriya, lalo-lalo na sa music industry. Eto na, papakilala ko na siya. Okay? Our host is dear to my heart. I've known her half of my life, to be honest with you. Maybe back when our 20s. Nung 20s kami, she's really good in hosting. She worked for a recording company. And she worked with the big artists in the Philippines, dun sa music industry. And for quite some time, basta magvi-visit siya sa station, lagi kaming meron mapag-uusapan. And now she works for a private company as well. Pero there's always something to talk about pag nagkita na kami. Uy, alam mo ba yung song na ganito, yung movie na ganito, lagi kaming may mapag-uusapan. Anyway, nung mga panahon na yun, we even dreamt of sana, yung pinag-usapan natin, sana may show tayo. Well, guess what? Nag-manifest na nga after how many years, hindi ko nasasabihin. It came to reality. Please welcome the pretty, witty, crafty, Tina Valencia Tiglao. Tina, hello! Grabe naman, ang lalim Ay, naman ng sandali. intro. Nakalimutan ko to. Ah, Welcome sa hello. Benny Davis Live at welcome Yes. din sa The Playroom. Kamusta ka? Sa Yun. wakas, natupad ang ating pangarap. Oo nga. After all these years, can you imagine? Parang talagang meant to reconnect, no? Oo nga. Pero bago kita pabatiin ha sa iyong mga fans, followers, viewers, naalala mo to? Gusto ko i-show sa'yo to eh. Kasi ito yung binigay mo sa akin, pinagkatago-tago ko. Oh! Uy, pinaghirapan ko yan. Oh, di ba? Hindi lahat Dawson's Creek. nakakuha niyan, oo. Oh, yan. Actually, Tinago ko mga, yan. oo, kala mo Basta ikaw pag lang. Basta Ako rin. basta pag nakikita ko 'to, naalala kita lagi. Ayan, oh, galing kay Tina Valencia, Dawson's Creek. Ayan. Ako rin may baon. Hoy, ano ba mo? G.I. Joe. Hindi! Eto. Oh, di Dali, di ba? mo makita. Sticker ba Ayun nga. yan? Buhay pa. Buhay na Meron, buhay pa. Mga meron, Band Aid oh, yan, yun, di oh. ba? Ebidensya, oh. Ay, oo nga. So, Ang yan. Sony galing. Music. Yan. Ang Tsaka ikaw, galing. syempre. Sabi ko, oh Salamat, nga. salamat, Tina. Actually, salamat. Dahil, ikaw nakahanap sa akin, right? Kumbaga, Oo. Nahanap kita finally kasi si Reggie tinatanong ko eh, wala bang social media page si Tina Valencia? Wala eh. Remember si Reggie? Tsaka si Cafe oo. Del sa Langit Nila. Yeah. Uy, si Kapi din! Wow! Oo. Oo. Reggie Sandel? Oo, si Reggie. Look, you should get in touch. Hi Reggie, shout out sa iyo. Ay, Hi! may mga nanonood na sa atin si Tale from Vancouver, Canada. Good morning sa inyo Wow! diyan sa Vancouver, Hello! Canada. Ganun na rin kay Ma'am Zenaida Ancheta. Mami, hi Ma, meet Tina, the other Tina, Tina Valencia Tiglao, ang aking new co-host sa Benny Davis Live. At syempre gusto ko rin batiin mga taga Doha, Qatar. Nakaabang sila si Katrina Wow! Poblete and of course si Dr. Rosana yan, Barrera. Hello po sa inyo. Hello! Salamat po. Thank you Thanks for for being here, guys.
Thank you, Salamat thank you. po. Tina, go ahead. Bumati ka na muna. Kamusta ka muna? Ano na nangyari sa'yo? Maikli. Eto na ako. Hindi, okay Okay. lang. Hindi, well, syempre may family na rin tayo here. Mhm. 'Di ba, it's so funny kasi ang dami nating similarities. Kasi, 'di ba, ikaw may Tina din sa buhay mo, ako may Benny naman sa buhay ko. Yan, Nakakatuwa. At yung Benny oo, po is, yun po yung name ng ano, ng anak niya. Nakakatuwa. oo. And hi kay Benny and Koki. Salamat Yes, pinayagan niyo si Mama Tina na mag-join sa aming live stream dito sa Benny Davis Live. Thank you sa inyong dalawa, sa inyong support. oh, thank you. Oh, yun. So, ayan, ang dami na nangyari rin sa akin eh, after being in the industry. Parang, nag-move ako nag-help naman ako sa family business namin. Yun yung, dun talaga kami tumutok. Nasa hair care line kami at that time. Pero nung pandemic, we had to let it go. Tapos, ako naman, parang, in between, parang nag-self-discovery ako kasi mahilig ako mag-mix-mix ng kung ano-ano. So, I ended up learning how to make mga giveaways na hand wash, sanitizers. At that time, hindi pa siya super uso. Pero Galing. kasi, parang naisip ko lang na hindi siya kikita. Hindi ka kikita. Kasi parang sa bahay yung setting ko eh. Wala kaming maid or anyone. Pero parang kailangan I have to earn from home nang hindi ako umaalis. Tapos nakatuto kami sa anak namin, ganyan. So, natuto Mm. ako to create things. Yan. Doon ako natutong gumawa ng mga pang-regalo, mga ganyan. Galing, Tina. Sana share mo yan sa mga susunod nating episodes. Oo Pero naman! nakakatuwa, no? Nakakatuwa kasi, syempre, nagbalik ang Benny Davis Live. Ang topic natin today is how to be happy at work. Yes. In that note, 'di ba? Nakakatuwa kasi naging kaibigan ko kayo dahil sa work. Ikaw, Yeah. Tina, at yung susunod nating guest. Actually, hindi natin siya guest. Hindi na natin siya guest kasi lagi nagko-co-host din sa akin ito, pero na-meet ko siya way back in the 90s. Nagsisimula kami mag-DJ. And Ooh. ayun, nasa Paris, France na siya. Would you like to introduce him, our next guest, Tina? Uh, Ako na. Ako na. ikaw na. Ako na. Oo. Para Ano mas ba? lalo akong mayari ito. Mas kayo may history. Kaya Oo kami nga. bago. Hindi ko yayariin to. Kasi pag niyari ko to, pasasabugin ako nito. Marunong ba magpadala ng na Basta, fresh from Paris? hindi bomba ang ano niya. Hindi literal na bomba. Pero yung pananalita niya, pwede kanyang pasabugin. Joke lang po. Ito na, a radio DJ at syempre a pastor, host of Breakfast with Bread, which is happening every Monday or Tuesday at 7:30 in the Philippines. A hotel manager. A co-founder ko to dito sa Playroom and co-owner of the Playroom. And now, the owner and CEO of Kimchi Overdose. O, di ba? Big time na Wow! to. Pa-kimchi ka naman dyan, Bobby Blue! Bob, kumusta ka? Ayun! Oh, lakas ng trip, oh. Uy! Hello! Hi, guys. Hinanap mo pa talaga, ah. Yeah. Hi, There. Bobby. Yun, Bob, kumusta ka? Go ahead. I'm fine. Yeah. So nice to be with you guys. Hi, Tina. And I also Hello! have a Tina Ganda in ng my boses, life. no? Oo nga, sobrang... Tina Arena. Sige. Bob, Yeah. ang topic natin or ang paksa natin for tonight, how to be happy at work. Mhm. As I've mentioned earlier, di ba, kayo, nakilala ko kayo, naging magkaibigan tayo all these years through work. Ngayon, unang tanong ko sa inyo, umpisa na po, sa ating mga fans, followers, viewers, kindly interact with us. If you have any comments, nandiyan po sa may comment sections below. Kay Dr. Rosana and kay Catherine, hello po sa inyo mga taga Doha, Qatar. First question, kayo ba, anong dream job nyo nung bata kayo? Would you recall? Let's Yeah. start with Dina. Anong dream job mo? At doon sa dream job na yun na ba yung job mo?
at present? Okay, nung bata ako, ang dream job ko Yan. talaga, maging architect. Oh. Yun. Tapos, nung isa-spell na siya, kung anong, di ba yung meron kayong parang slum book, Hmm. yung friends kayo, tapos slum book. Nung isa-spell na siya, tinamad ako i-spell kasi ang haba pala niya. So, like, ayoko na ng architect. Pero seryoso talaga yan? Gusto mo talaga maging Ah, architect? I just like the sound. Parang, Hmm. ang babaw nga kasi parang, architect, parang architect Tina, parang gano'n. Siguro kasi, I think nagkaroon kami ng bisita, yun yung parang niya parang tawag sa kanya ng mga tao, architect, parang, wow, yan. So, pero nung na-discover ko, ang haba pala ng spelling, Ayaw mo na. Oh. Sunod na naging pangarap ko, latter part in life, nung after college. No, not after college. Parang during college, third year. Parang gusto ko sabi ko, gusto ko maging chef. Yun. Oo. Wow. Oo. Tapos, kaya lang, nag-aaral na ako sa college noon. Na third year na ako, mass comm sa Miriam. So, sabi ng mama ko, anak, may dalawa ka pang kapatid na nag-aaral, baka pwede. All your life, pwede ka matuto maging chef. So, baka pwede mag-graduate ka na lang para dalawa na lang silang bubunuin namin. Parang ganun yung sabi ng mama ko. So, syempre, sumunod ako. Tapos, yun, parang ngayon, fast forward, parang na-figure out ko naman na hindi ko kailangan mag-aral para maging chef. Parang, nagluluto ako, parang I just cook for happiness. Alam mo yun? Mm-hmm. So, whether I cook for a big batch, kasi growing up, ako yung nagluluto para sa mga sa family namin, parang 7 kami sa pamilya. So, para akong chef din. Pero sa ngayon, yung present job mo, may connection pa ba sa pagiging architect or sa pagiging chef kahit papano? No, I don't think I can be a real architect. With what I do, no, bad in math. No, pero sa pagiging chefs, there was a time, parang may business kami, it was called Asim Liempo. Tapos parang yun, it's like perfecting, it's liempo na smoked for 6 hours. Hindi uso ang smoking dito sa Pilipinas eh. Sandali, sulat ko yan. Totoo siya. Slowly na-smoke yung liempo for 6 hours. Can you imagine? So, the recipe came from my husband. Tapos, discover namin, anak namin, would eat. Picky eater siya at that time. So, he would eat that kapag yun ang meron kami sa table. So, hanggang eventually, pina-perfect ko yung kumbaga how it's being made. Kasi, imagine mo, para siyang adobo na kahit ilagay mo sa freezer, kaya 1, 2 linggo nasa freezer. Pag nilabas mo out of the freezer, parang lasang-lasa mo pa rin yung I can just imagine how delicious that would be. It is. Pero very tedious yung job. Pero sobrang perfect niya. Ang hirap gayahin, gano'n. So, ayun, parang medyo na-practice ko yun, no? Aside from preparing happy meals for my family and friends, ganyan. Pero yung, para maging chef na, full-time chef na gano'n, hindi ko pa siya pinupursue, pero it's like something na maybe one day, di ba? I think you should. Bob naman, Bob, ikaw ba, dream job mo? Alam ko, gusto mo rin maging chef kasi hindi mabubuong kimchi overdose kung hindi mo Actually, you want the crazy answer or the real answer? Crazy muna. Pwede yung crazy muna. Crazy muna. Okay. Crazy muna or real? Bago ka muna sumagot, ha? Bago ka muna sumagot. Okay. Hanging muna yan. Hold that thought. Intro ko muna mabilis ang ating executive producer, director, station manager, driver namin, tour guide namin. Please welcome Sir Johnny Rhythm ng North Carolina. Hey, Johnny. Hello, beautiful people of planet Earth. This is Johnny Rhythm checking in, and welcome to Benny Davis Live.
Galing. Hello. Ayun na. Hello. O yun. Kompleto na tayo. At dahil late ka, yun ang tanong, pero si Bobby Blue muna ang sasagot. Okay? Anong tanong? Nung bata ka, may dream job ka ba? At nakuha mo ba yung dream Sir job? Bobby muna. Ngayon, at present. So si Bob muna. Go ahead, Bob. Hi, Johnny Rhythm. Hi. Okay. Hello. The crazy answer or the real answer. Yung crazy. Okay, Crazy! let's go for the crazy one. I always wanted to be a gambling lord. The heck? Ooh, pwede. Yeah, gambling lord. Tapos, my first son, Okay, I'll call hinay. him anak ng huweteng. Oh, di ba? Oy, pastor. Ayos na. No, if you think Ayos that's na. bad, I'm Oh, planning to buy a beachfront property out of the earnings of gambling, of course, no? And if I get to have another son, I'll call him a son of a. Padagat. You guys get the drift. okay, No. salamat sa crazy answer. No, Yung the real totoo. answer, yeah, I wanted to be a pilot as well. Yeah, because the guy, I grew up in Baguio, diba? And I grew up with this American retired U.S. Air Force guy. And yeah, he inspired me a lot. And I wanted to be a pilot as well. And somehow, as I grew up, that changed. I ended up in mass communications. And I never imagined that I'll be running a business here in Paris. Kimchi overdose. Galing. Actually, Diba? si wife ang may idea nun. Just like kay si Tina, no, experiment lang, no? Mhm. It's my wife who had the idea of doing kimchi, and she started prior to pandemic days. By the way, to those of you listening for the first time, Bobby Blue's already married. I'm sorry to break your heart. Okay. Galing. Yeah. No. And then, sorry. And then after recently lang, no, October 4, si wife tried to get back into the kimchi thing, experiment. And then my daughter, si Francine, you know Francine already, Benny, di ba? And Yeah. Frank, they know her. King. Si Francine, siya yung taga-taste ng kimchi. And Ooh. when she finally said, Ma, this one, this is perfect. Yung timpla na yon. Kasi bawat experiment ni Karen about the kimchi, nililista niya. So kung ano yung sukat. And so when my daughter said, this is it. We took note of that. And sabi ko lang sa wife ko, just make the kimchi. I'll take care of the logistics. I'll take care of marketing. I'll take care of everything. Just make the kimchi. And so that's how we ended up having kimchi overdose. Ooh. That's good. Yeah. Pero Bob, ngayon, yung job mo ngayon, are you happy with your current job? Yeah, sure. Yeah, I sure. mean, like, I work 3 nights, Mhm. and then I go off 4 nights. Oh, Wow. 3 days work, 4 off, 3, 4 Yeah, days. 3 days work and then 4 days off. Kaya nga, tapos pagka 4 days na nga off mo, and you apply what I learned sa call center noon, no, na you take a leave, no? This is your off. This is the start of your off. You take a leave here and then take another vacation leave here. Di parang 6 days kang nawala sa work. And yun nga, I get a feeling na sabi ko nga, kawo-work mo pa lang before you really get into it, off mo na naman. I get the feeling that the hotel is paying me just to go off. Wow. Uy, Yeah. okay yan ha. Mukhang nag-enjoy ka doon, Bob. That's good. Keep it up. Ngayon, tanongin naman natin si Direk. Direk, Gulo ng kamusta buhok. ka? Ang gulo ng buhok. Ano? No? The question is, ano yun? Ang question ko, nagpatina ka ba ng buhok ngayon?
That's a personal question, sir. Sorry. Sorry. Na, My bad. so, May naalala lang ako. Pasensya. okay. So the Go ahead. question is yung Yung dream yung job dream mo nung job. bata ka. Nakuha Kasi mo ba? father yung ko dream kasi, job mo? Go ahead. so syempre, idol na idol kay father ko. So, sa law enforcement siya dati. So, mula bata ako, na-witness ko yung mga sacrifices niya for his job. So, sabi ko sa sarili ko ng bata ako, paglaki ko, magiging law enforcer din ako. So, that's the reason why I took up political Law. science. And then, nag-law ako ng 3 years sa Philippines. And siguro hindi yun yung destiny or destined na job for me, no? So, nag-migrate dito sa US noong 2007. And then I ended up na bilang sa hospital. Doon ako nag-work back in North Carolina. And then after 12 years of working dun sa hospital na yun, I decided to travel as a sterile processing technician. So until now, yun pa rin ang work ko. And then hindi man nasunod yung dream job ko, at least na successful naman, I can say na successful naman ako dito sa job ko ngayon. That's good. Pero ang tanong ko, Hindi, sorry, hindi ko pala nasagot yung tanong ko. Sagot ko, tanong ko. Okay, ang sagot ko naman, dream job ko rin is to be a pilot. Pero sabi nila, maraming math. Ayoko na. Tama ka. Tama ka. Yun yung unang kwan ko. Yun yung unang course ko sa Philippines nung 1994 sa Adamson. Banking and finance ako. And then hindi ko talaga feel ang kwan kasi father ko nga CPA, di ba? So trinay ko ring i-follow yung pagiging kwan niya, accountant niya, and then pero wala talaga sa talent ko, wala sa dugo ko yung mga numbers, yung mga math, ganun wala talaga. I guess that's the common denominator among us. Alam mo, sa ating mga broadcaster siguro, no, talagang yun ang common denominator natin, no, kasi more on oral tayo sa English or sa communication. Bukod pero sa maraming when it comes to mathematics yun. talaga. Correct. Bukod sa maraming math, mahina pa mata ko. Magaling na ako na math sa maturog, yun lang. Okay, moving on to our topic for tonight. Ano sa tingin niyo mga reasons bakit umaalis ang tao sa isang company or sa employer? Umpisa natin sa aking co-host. Ikaw, sa tingin mo, bakit umaalis karamihan ng mga good workers sa isang company? Go ahead. I think yung number one reason, I think it's the environment. Pag hindi na enriching yung environment for that person, I think at some point parang yun yung magpupush sa kanya na umalis. Kasi I've witnessed a lot of yung mga, di ba marami tayong mga small enterprises dito na sobrang liit lang yung sweldo nila, pero ang tatagal na ng mga tao sa kanila. So pag tinanong mo, Nay, bakit dito pa rin kayo nag-work? 10 years na, ganyan. Kasi masaya sila sa boss nila, masaya sila sa mga co-workers nila. Pero pag tinanong mo naman yung mga iba na, yun nga, parang, basta pag toxic yung environment nila, parang yun yung parang, kahit mataas pa yung presyo ng work. Ng sweldo. Ng sweldo nila. Wala, goodbye. Mas gugustuhin ko pang maging jobless than to live with a work area like this. Parang ganun. Yung stress level tsaka work environment. Ikaw, Bob, you've experienced sa call center and any other jobs. What do you think are the major reasons ba't umaalis ang good workers? Yung management. Minsan, yung nagiging reason, no? If the management doesn't know how to take care of their employees, yan, aalis yan. And when we say take care of them, it's not just all about money, no? Minsan may mga issues yan yung tao, although minsan pagka ikaw yung
halimbawa coach ka or ikaw yung nasa mid-level management and then ikaw yung link from higher ups tapos yung mga rank and file. Sometimes babalansehin mo yan pagka may mga issues yung tao under you. You have to understand also na yung human element sa tao na they go through things na which is unavoidable, and if the management doesn't, yung parang they can't bend on things no na masyadong stricto, lalayasan ka ng empleyado mo pag ganun. So kahit na maganda pa yung benefits ng kumpanya, pero kung yung manager ma-ego something or micromanagement. Oo. Saka yung tipong alam mo nang bumabagyo, signal number 5 dapat immortal ka. You're expected to go to work, no? Tama. We can go to work. Sige, basta you provide. And this is what I love with yung former company ko nun sa call center. Pag bumabag yung ganyan, they make it a point na may mga shuttle services. Kung hindi man yung eksakto sa harap ng house mo, yung may mga points of contact na you can get a shuttle service at least walking distance from your house. And these shuttle services, hindi yung parang maliit lang na van, talagang parang Victoryliner yung kinukuha nila mga bus just to ferry the employees. And that's one thing good about that company. You look for the welfare of your people. Ganun. Thank you, Bob. Ikaw, Johnny, Boss Johnny. Ngayon na boss ka na namin. Tito Frank, pahin yung pera. So, tingin mo, anong dahilan kung ba't Marami mga bagay na empleyado? Pero for me, personally, na-experience ko na rin mga issues sa trabaho. So, sa trabaho lang tayo for 8 hours or minsan sa ibang mga tao 12 hours. We are there to work, hindi para andun tayo para magtrabaho, hindi para makialam sa buhay ng may buhay. Mga issues, gano'n. And then, minsan, yung unfair treatment ng management nga, katulad ng sabi ni Sir Bobby kanina, politics, unang-una, palakasan, naka-degrade kasi sa isang good employee yung gano'n. So, ginagawa mo na lahat yung best mo sa trabaho. And then, parang, hindi naman siguro sa inggit, pero parang unfair kasi yung treatment ng management na bakit si ganito wala namang ginagawa, hindi naman siya ganun ka productive sa trabaho, bakit mas binibigyan ng pabor. Normal lang sa tao makaramdam ng ganun kahit na gaano ka kabait. And then kilala mo sarili mo na sa isang workplace, ginagawa mo lahat, always on time, trabaho, productive kang tao, and then napaka-unfair ng treatment. Gaya ng sabi ko kanina, nangyari na sa akin yan dati. So, dun sa dating trabaho ko, binibigay ko yung best ko every day. And then parang every time na merong parang i-shout out or ganun sa bulletin board, kahit na alam ko naman may mga taong nag-nominate sa akin for example lang, Employee of the Month, hindi nakalagay yung name ko ron. Saka, to think na kilala ko yung sarili ko na nag-work and then nag-work na maayos. And then may mga tao na alam ko na nag-nominate sa akin. Hindi nilalagay yung name ko ron. And then kung may mga shoutouts na yung work area ko, pinipicturean, pero hindi minimension yung name ko. So, shoutouts, which means parang recognition board ba to? Recognition. Yes. Okay. Sa bulletin board namin. Okay. And then, hindi nila na-recognize yung hard work. Hindi nila ma-recognize yung kasi alam mo yung value mo, yung worth mo yung alam mo yung mo sa sarili mo. Yung parang self-respect, and then parang nawawala yung kasi bakit binibigay ko naman yung best ko sa work ko, pero bakit hindi man lang nila, although I'm not asking for recognition or attention, no, pero alam mo yung sarili mo, alam mo sa sarili mo yun na kung gaano ka dedicated sa trabaho mo. And then wala man lang kahit na reward na ganun na kahit na kung man lang. So parang sasabihin mo sa sarili mo, it's time to move on. Parang kailangan ko ng
lumipat. So that's one of the reasons why na nag-decide ako mag-travel din, kasi alam ko yung worth ko sa sarili ko when it comes to sa trabaho. Like what I said, hindi ko naman na-expect na bibigyan ako ng recognition, pero at least respect man lang sana, 'di ba? Kasi yun yung kailangan din, trust and respect. Sa mga as a leader din, sana makita mo yung equal treatment sa mga empleyado mo. Huwag kang magpapabor. Walang favoritism, ganun na kwan. So, pero napansin ko, Boss Johnny, kahit dito sa States, meron talagang favoritism. Hindi nawawala. kahit saan sa mundo. Oo, Meron at kahit merong, saan. kahit saan ng isang trabaho, meron mga issues, mga drama. I hate that. Kaya yun ang Tama. lagi ko sinasabi sa mga Comedy lang co-workers ko. tayo eh. Tama. Sabi ko, we're just here for 8 hours. We're just here to work. Okay? Kung ano yung personal na issues natin, iwan natin. Although di natin maiwasan yan, kasi ako rin, guilty rin ako minsan, pero siyempre may mga araw tayo mga ganun. Pero yung iba kasi kinakarir nila yung drama sa trabaho kahit saan pumunta eh. Kinakarir talaga nila. Yun din naman ang hindi nila ma-set aside. Nag-away-away sa work. Ganun. Correct. Mga Work muna. Tama. reklamo. So, yun, maraming mga bagay na maraming mga rason na kaya umaalis ang isang empleyado sa isang trabaho. Napakaraming bagay. Ako naman, yun, sir. sorry. Ako naman, sobrang saya ako sa work ko. From WRR noon, nakilala ko si Tina, nakilala kita, si Bob, nakilala ko rin nung nagsisimula. Ang saya ko, kaso meron talagang darating na better offer. Hindi siya nagmamayabang ako. May better offer or may better opportunity. Kasi nung nandun na ako sa WRR, lahat na halos ng opportunities from TV, radio, VO. Jerwin Palmeda, shout out sa iyo. Biglang pop up. Sir, sa Viva Max, may offer ka ba sa Viva Max? Uy, walang ganun. Walang ganun. Okay lang naman, he won't judge. I will be so proud. I still respect you as my best friend, man. Uy, dapat proud tayo, offer eh, di ba? Grabe kayo. Grabe kayo sa akin. So, nung nasa WRR, syempre, nagkaroon na ng family. Balik ako ngayon sa Baguio. Sa Baguio, syempre, half of my salary bumaba. Talagang kaltas. Pero masaya ako eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako dun sa mga coworkers ko. Pero dumating na naman yung opportunity na, oops, kailangan mo nang pumunta ulit sa ibang bansa kasi may job offer nga yung wife ko. And then, from that point, nung nagpunta na sa States, iba-iba na yung work ko. Na-try ko mag-caregiver, mag-groundskeeper. Groundskeeper? Oo, nag-groundskeeper ako. Yung apartment complex doon sa back in Mississippi, nag-groundskeeper ako doon for a while. Nag-caregiver ako for a few years. Until sabi ko sa sarili ko, ba't di ko kaya subukan na mag-work for retail? So yun na, nag-try ako sa Gap. Doon na ako tumagal. Hanggang sa, lumipat na ako sa TJ Maxx. Parang yung pagiging sales executive ko dati sa Philippines, nagagamit ko rito. Pero ang problema ito pa rin. Pag nandun ka sa work environment na toxic, kagaya ng caregiving, kagaya nga na sabi mo, may mga tamad kang kasama, magrabe ang chismis, aalis at alis ka kahit masaya ka dun. At masaya ka sa mga residente. Yun. Alam mo, yung bagay na hindi mo na-expect na magiging trabaho mo, yun yung para sa iyo eh. Ako, nung bata ako, ayaw ko yung amoy ng hospital. Yung amoy pa lang, ayaw ko. And then, look at me now, sa hospital ako nag-work. Hindi ko alam. Siguro ito talaga yung destiny na work. Calling talaga. Pero yun nga, number one talaga, pinakayo ko talaga chismis. Away-away sa trabaho. Tina, ikaw from your former employer, may very toxic ba na nangyari? But you don't have to you don't have to answer it. No. But
the truth is, I really loved working. Yung first job ko talaga was Sony Music. Doon ako nag-OJT with my best friend. Tapos, after namin nag-graduate, siya yung unang na-absorb. Tapos sumunod ako sa kanya kasi nagkaroon ng opening. Yun yung kwento namin. Tapos, parang everyday pumapasok kami ng masaya. Kasi nga, kasama mo yung BFF mo, no? Mm-mm. Tapos yung Friends naging pa rin boss kayo na hanggang ngayon? Oo naman. Okay, Sige, okay. hi, chicken. Kaya katulad niyan, issue. May mga issues na ganyan. Walang issue. Oo. Actually, sila yung may issue sa atin. Hindi, pero Hindi, Sir Benny, issue si Sir Benny. Tapos yung naging boss namin, ka-school din namin, si Anne and Poblador. Uy, si Ann. Oh. She's like the best. Lahat ng mga kasama namin sa work, lahat sila, super happy kaming lahat. So, tsaka yung mga departments, mga kanya-kanyang culture sila eh. Pero for some reason, yung department namin, kami yung AdProm eh, parang kahit saan kami, parang friends kami ng bayan, parang ganon. So, it was a very, very fun environment for me. Tapos, every time I visit yung mga radio stations, di ba? Talagang, parang, ang saya. Parang feeling ko lang, binabayaran ako ng company to do this. Parang gano'n. Kaya lang mapasipyo ako eh. Naalala ko si Tina. Sandali, ano ko lang. I-demo ko lang. May dala. Ano yun? May pasabog ba dyan? May dala-dala siyang malaking bag na ganyan. Kasi, ang laman nun, puro CD. Samplers or samplers? Samplers. Tapos, hindi lang samplers. Usually, may mga special request yan. May mga make-up, mga bugot. Wala siyang make-up. Wala ba? Oo. Boyish yan noon, joke. As is where is na. Tapos minsan ewan ko, naabutan mo ba ako, pumasok ako sa work ng yung hair ko noon, kasi parang mahilig ako sa Star Wars. Pumasok ako minsan sa work, yung hair ko, parang si Darth Maul. Yun. Naka-braid. Tapos tapos nag-meeting kami. Tagang yung boss namin, si Boss Wiley, sabi niya, nung natapos yung meeting namin, siguro titingnan niya akong gano'n. Tapos medyo, kakaiba yung mga suit ko nun, di ba? Yung mga funky yung, sabi niya, are you really gonna go to all the stations today wearing that? Or looking like that? Parang gano'n. Parang hindi siya galit. Tapos sabi ko, yes, I am. Diba? So it was a really fun environment. Yun. May mga ganun eh. Pero yun nga, minsan nakaka-irita lang dahil ang baba na nga ng sweldo, tapos kung abusuhin ka pa. Kala mo naman they own your soul. Oo, may mga ganun ha. Sobra yung tipo, actually nagkaroon kami dati, parang nagkaroon kami ng rule kasi yung isang boss namin, siguro foreigner kasi siya, she didn't see yung parang, kasi parang kami nasanay kami, kahit 3 a.m, di ba matatapos yung event. Tapos, mag-beeper pa nung time na yun eh. Pager. Pager pa nung time. Ayun, magpa-page. Pocket bell. Oo, dapat sasagot ka, ganyan. Syempre, di ba, kakauwi mo pa lang, tapos may bagong. So, parang, umabot lang sa point na we had to nicely tell her na, uy, baka naman pwede, don't feel bad, but we will answer you in the morning na. Kasi, parang personal time na yung, di ba, we also need to rest. Pero, siguro kasi she really is dedicated din sa work. So, akala niya by doing that, nakukuha namin, na-imbibe namin yung love for the work. Hindi niya alam, love namin yung work kahit hindi namin, basta masaya lang kami. In relation dun sa sinabi ni Ma'am Tina, it doesn't matter kung gaano kalaki o gaano kaliit yung salary or yung pasahod. Basta masaya ka sa work. Nung bata ako, sabi ko nga, maging DJ lang ako kahit na hindi ako sweldohan kasi masaya ako dun sa diba? Sa ambisyon na ganun eh. Sweldo, Ano? Di mo naman kami pinapasweldo ngayon, Boss Johnny masaya tayo. Ibang usapan yun. Ito Masaya tayo, diba? So, money is not hindi yung pinakaunang, for some siguro, pero yung passion mo talaga Yun kung saan ka masaya talaga Then yung money comes after na lang pagkuan.
Pag naramdaman mo na yung hirap sa trabaho, Manifest. magkano kaya sweldo ko? Magkano kaya tatanggapin? Actually Oo ako, ang prayer ko ha, parang kasi ako, I like yung current job where I am now, happy ako sa job namin. Kasi kasama ko yung husband ko rin kung saan ako nag-work eh. Magkasama kami per 2 different departments. So, parang ang ako, pinagdadasal ko, God, bigyan mo ako ng other venues to Explore. earn pa. Oo, para at least, parang I get to keep my day job. At the same time, magagawa ko yung passion ko. Parang ganon. So, yun. So, parang sa kabilang banda, nakikinig naman si God kasi like last December, I was given an opportunity to parang hindi host eh. Ako yung nagde-demo doon parang nagkaroon ng weekly, every Saturday may workshop. Tapos, since marami akong hilig na crafting stuff, nabigyan ako ng opportunity to earn by teaching other people yung passion ko. Parang ganon. Yes. So, Galing. yeah, it's a good venue to earn extra. Pero at the same time, I didn't have to quit my job naman. Parang ganon. So, I think yung passion natin, on the side, we may be thinking, oh, we're just doing this on the side. But we never know, baka isa sa atin, di ba? Parang, magkaroon ng opportunities din, parang ganun, out of it. Parang, I don't know. Sana all. Sana all. Tama. Wait, talking about opportunity ha. Gusto ko lang din magpasalamat para sa ating mga sponsors for an opportunity. Pasalamatan ko lang ha, mabilis lang. Commercial break muna tayo. Hold on. Okay, would like to thank Love and Forever Collections. Thank you so much. Boba Co Cafe Milk Tea Ayan, and nag-open sila ng isang araw niyan. Congratulations. Wow. Siyempre ang UMAC, your balikbayan box services. Ang Bagtas Entertainment Productions. Thank you. Yun. Salamat po sa inyong pagsuporta. At Gigi's Beauty Empire Hair Salon. Diyan naman yan sa North Yan, Carolina. kay Gigi yan. Sa mga kaibigan nating gustong magpa-PMA, punta lang ho kayo kay Gigi. Bagong bukas ho na. Gigi is pedicure, manicure. manicure, agkulot. Agkulot. PMA. Hindi, Ilocano kasi agkulot. Mga gusto magpakulot. PMA, mga pedicure. Nani Batan ka. Teka, pedicure? Pedicure, manicure, agkulot. Agkulot mismo yung mga magpapakulot. Agkulot. Oo. Ilocano, joke na. Kulot. Pedicure, manicure. Yan, si Gigi po, yung member po ng Heart Without Borders. Lagi pong sumusuporta sa atin yan. Mga kaibigan natin from North Carolina. Kilala ko na yan si Gigi at ang Gigi in person, no? Hello sa inyo. Thank Nung you. pumunta si Sir Benny sa North Carolina last October, di ba? Yun yung time na ang saya namin nun. Sobrang saya. Pumunta kami ng bar, and then after ng bar, tumalon yung sasakyan. Ooh, Yung saya nila, yung saya nila biglang natahimik, hindi sila humihingi habang nag-drive ako. Oo, Tumalon kasi. Sir Benny, kwento mo. kasi after namin pumunta nanggaling sa Twin Peaks. Yung driver kasi medyo nagbe-baby talk na. Just na magsalita. Tapos Yung pangalan niya, 'di ba? Johnny Baby Rhythm. Johnny Baby. Dapat yan, Johnny Baby Talk Rhythm. kasi naka-park, di ko alam naka-park pala yung sasakyan sa tabi ng, ano ba tawag dun, sir? Sa island or Island. Oh, no. Medyo, kami na naiwan. kami na lang dun sa, walang naka-park doon, na walang ibang naka-park. So bigla ko siyang kinabig pa kanan. Di ko alam, may island pa rin. So kaya, nananahimik yung bangketa, yung SUV, ginawang ATV. nawala lahat yung kwan nila mga ininom nila eh. Tapos sabi ni Zoe, hatid niyo muna ako sa hotel ko. Ay Zoe, hatid niyo muna ako sa hotel ko. Ako muna hatid niyo. Tapos habang nagdadrive ako, nararamdaman ko, hindi sila humihingi. But wala, naging okay naman lahat.
naging okay naman. Basta masaya yung kwan. Yun, ganun lang yung sa work, sa kat na Yun, magkakatrabaho kayo. At na magkakatrabaho. Always find time na maging masaya kayo. Diba? Hindi yung para mga drama. Kat na after work, kat na personal na oras nyo, kailangan yung maging masaya pa rin parate. Pamilya, treat your coworkers as a family, parang pamilya, mga kapatid, parang ganun. Ganun ang treatment dapat, hindi yung kanya-kanya kayo ng mga issues and then magbabanggaan kayo. Ganun lang, example lang yun ng kwan ng bonding. Nagbe-baby talk ka na naman, hoy. Did you get your medicine today, bro? Wala, kaigising ko lang eh. Wala kaming tigil sa katatawang nasa Airbnb kami. Pero yung baby talk ni Johnny Rhythm, ewan ko, naawa din ako bigla. Eh. Walang tigil din yun. No? Nabubulol ko. Sabi ko habang nagdadriver. I saw the picture. Yung nasa Airbnb kayo. Mga hotdog, yung may mga hotdog na shorts, ganun. Itong si Johnny Rhythm kasi, kada may dumaan na server, one round please. Hindi ko na mabilang. Wow. Round of beer. Modelo. Bawal sabihin. Bawal sabihin. Pero text ko na lang sa'yo, Tina. Ang ganda ng off-air na lang. Ang ganda ng pagkakasabi mo, Johnny Rhythm, about yung team building and team bonding and harmony. Yun yung next kong katanungan yun sa inyo. Anong pinaka dahilan kung bakit magtatagal kayo sa trabaho niyo? Bisahan ko ulit sa ating napakagandang si Tina. Tina, ikaw, what would be the reason para ka magtagal sa isang employer or isang company? Go ahead. I guess it's the company that you keep. Kumbaga, una, syempre yung yung mga boss mo, tsaka yung mga kasama mo sa work. Basta sa akin, it's more than yung environment eh. It really matters to me. Kasi, ako yung tipong kapag hindi ko kaya, makikita mo sa face ko eh kapag ayoko. So, I would rather be not there than go there every day knowing na my heart is not in the right place. Parang ganun. So, yun talaga. It's not about the money. It's really more on malaking factor sa akin yung kasama ko. Pero yun nga, sabi nga ng husband ko sa akin, you always have to think about the blessings that we have. Parang, kasi wala namang perfect environment, di ba? Totoo. So, we have to look past the things that, minsan it just happens once in a while lang naman, and you can let it pass. Or, wag mo lang personalin. Kasi, syempre, pag ikaw nakisabay ka na sa mga chismis, or, if your time, first of all, you go to work, not para makipag-chismis. Tama. So, parang if you put your energy into something positive, you do well at your craft, then at the end of the day, pag uwi mo, happy kayong lahat, di ba? Tsaka masasabi mo sa sarili mo na you did everything that you can, parang ganun. So, parang we have to look past at the things that would cause irritation sa work. So, kung meron ka mang toxic na kasama, isipin mo, baka may pinagdadaanan siya sa buhay. What if she's going through a heartbreak? What if kaya siya masungit? Kaya siya nagsabi ng not nice sa'yo, di ba? So, things like that. Parang, tsaka, it will pass. Alam mo yun? Yun din naman ang tunan ko dito sa States. Kasi para iwasan din ng too much drama, wag din masyadong TMI, too much information. Napansin ko sa kanila talagang work lang. Pero maraming makakot. Pero maganda rin sana kung maging kaibigan ka rin sa work. Iba rin. Oo. Pero iba kasi yung band natin sa Philippines. Iba rin dito. I don't know. Maybe it's just, I don't know. Go ahead, Tina. Sorry. Hindi, yun na yun. Kumbaga, parang, the only thing that will make me leave, siguro, if it's unbearable na to be in the presence of
whoever. Parang ganun. That's the only thing that can make me leave anywhere. Parang ganun. I'd rather not deal with that person na parang it's just that's just me. Parang Mhm. Yun nga yung tatanong ko sana sa'yo. How do you deal with the unpleasant coworker? Paano yun? Paano ka makideal yun? Ganun na lang? Na inuunawa mo na lang at times? well, Kahit na actually, may there was a time. pagka-maldita or antipati ka. Na ano Ay, kita? nangyari sa akin yun. O, di ba? Totoo to Nangyari sa akin yun. Parang, siguro kasi morning Ano person pangalan ako. niyan? Joke. Si Sir Bobby ang bahala dyan. Oo nga. Kasabugin mo ba? Hindi, totoo to. Kasi parang Yung basta pangalan. there, Yeah. Joke. Just give me a name. Biro lang. pagpe-pray Biro lang, natin, biro lang, Sir biro lang. Bobby. Pag-pray natin. Pag-pray natin. Go ahead, Ma'am Hindi. Tina. I'm Ayun, gonna find you. basta, Sorry. Di na. ayun, so bago lang ako sa work noon, tapos, so parang dapat yung environment was like very pleasant, kasi it was in a school setting, parang gano'n. So, ang work ko doon, events coordinator ako. Ako yung sa field trip, basta ako yung sa fun stuff ng mga kids. Tapos, I was just surprised kasi I thought we were friends. Kasi, basta yun, parang I thought we had history. Tapos, I don't know, for some reason, masungat siya that day. Tapos, so nung end of the event, nilapitan ko siya. Tapos sabi ko, may problema ba tayo? What happened? Parang gano'n. Tapos sabi niya sa akin, ayaw kong nakikita kitang, parang ayaw Masaya? niya, ginigreet ko siya ng umaga, kada umaga. Kasi ako yung parang, good morning. Oo nga. Really? May Wow. issue siya dahil hyper ka or happy ka? Gano'n? Siguro. Tapos Sana sinabi mo, alam mo, ikaw gaga ka. Joke. Ang problema mo. Ang sabi ko, bait-bait ko sa'yo Gano'n. kaya nagulat din ako. Tapos sabi niya, basta, wag mo akong babatiin sa umaga. Wag gate, ayaw akong gate. So ako parang, oh, okay. So, although I just stayed there for a year, Distance. no, I was still friends with everyone. Tapos, basta ako, I just respected her space. Tapos, and even if we had common friends, parang, syempre, parang hindi ako ganado rin sa kanya. But, I just learned to live with her. Kasi, ganun talaga eh. Kumbaga, Ganun na yun siya. oo. So, hindi mo naman pwede ipilit din yung sarili mo, di ba? What if talagang annoying nga baka annoying sa kanya yung masyadong Yung good morning mo? Yung masyadong, personality mo yun, alam mong baguhin mo, di ba? Ikaw yun eh. Oo. So, Diba? yun. Pero Pero okay yun lang. pala, at least, di ba, may audacity siya na mag-straight talk sa'yo na pwede wag mo akong pansinin sa umaga. Hi, Hindi lang. Francine! Hello. Yes. Kumusta, Francine? How are you? Hey, Hello. Francine. Hi, Hello. Francine! Hi, Yeah. Francine. You say bonjour? How do you Bonjour tout. Bonjour tout le monde. Bonjour. How do you say happy Wow. weekend in French, Francine? Weekend. Weekend. Happy weekend. Parang enjoy your Happy weekend. weekend. Bon weekend. Pong weekend. Pong weekend. Pauwi ka na. Bye-bye. Bye. Bye. Francine. We love you. Hi. Ang cute talaga ni Francine. Ang laki na. But Yeah, anyway, yun, man. moving on tayo dun sa question pa rin natin. You think anong magiging reason para ka magstay sa ganyang klaseng trabaho or ganyang klaseng livelihood, job? Unahin na natin si Bob kasi alam ko si Bob mukhang happy as a night manager. Imagine 4 days off 4 days off. Yeah. Oh, saan Well, ka pa? Yeah, Right. the thing is, siguro, pag nag-a-apply kasi ako ng work, first thing that I look at, I ask lagi, is the benefits. And does it cover does it cover not only me, but my family? Yeah. Ooh. And if they tell me, yes, we cover your family, and yun, I always look at the premium. Kasi na-experience ko yun sa call center sa Philippines when I was with a call center. My son
na aksidente siya, and we stayed in the sa hospital for I think 7 days. Pero nung nakita nila nga na merong Medicard, mag private room na lang kayo, may Medicard naman eh. Yun, doon ko na yung benefits of having a Medicard, Yeah. and you're taken care of by your company. And so yun yung lagi kong tinatanong, what are the benefits? And of course, pag maganda yung package, tapos cover yung family, I grab the job. Paano kung Yeah. bad yung boss? Pag bad yung boss, Mas maging bad ka? Pasabugin mo! well, the thing is, Teka, may ano ba, yeah. underlying ano to, but may pasabog. Underlying circumstances. yeah. May kasamang ganyan pa yan. Yeah, pagka bad yung boss, well, let's see. I haven't met naman a boss na bad, no? Per Kasi you're se. badder, di ba? Siguro kwan. Mas No, bad wait. ka sa boss. Merong isa. Pero ba? Yeah, when I was in a restaurant, when here sa Paris, no, I needed to enroll ng French lessons morning from 7 a.m. to 1 p.m. So I was asking the management to give me kung pwedeng i-adjust yung work schedule ko. Kasi nga, this is the French immigration that's telling me to go to school, French language, learn the French language, or we won't renew your residence permit. Dapat within a certain period, nakapag-aral ka na, and then, bago ka mag-renew, dapat tapos mo na yon, yung level of French na yon. And then, sinabi ko sa manager, sa supervisor muna. Tapos sabi niya, why don't you talk to the owner? Eh nung ditinext ko yung owner, sabi ng owner, okay, let's meet at this day, ganyan-ganyan. Eh at this day, ganyan, pumunta ako. Papasok pa lang ako sa office niya. This is the owner, no? I was walking in, siya, nakatayo siya, come in, sabi niya. Paupo pa lang siya, sinasabi na niya, if this is about what you told Melanie, my answer was also no. I mean, papasok pa lang ako, and ganun yung sasabihin mo sa akin. Ba't This is ganun? about what you told Melanie, my answer is also no. Yun ang sinalubong sa'yo. Yeah. Sabi ko, oh yeah? Nag-flare up din ako. Kasi parang sabi ko, parang bastos yung dating. Hindi mo na ako pinaupo or what, no? Sabi ko, oh yeah? Then you'll have my resignation letter by tomorrow morning. Ayun ganyan sa kanya. Eh, gulat siya. Eh, nagkataon, tomorrow morning is my day off. Split off pa yun, ha? Tapos, yun. Day off ko. So, ginawa ko, nung day off, di dapat the following day, papasok ka. Hindi. Hingi ako ng medical certificate doon sa doktor ko. I have gastroenteritis. Dito kasi pag kayo nang sinabi mo diarrhea, lalo restaurant ka, no? Pag that's one of the yan yung kinakatakutan nilang sakit here sa gastro, yung diarrhea. Talagang pag sinabi ng doktor na kahit nga walang yung sinasabi dito arrêt de travail, yung stop of work, pag kahit walang ganun na certificate, pag sinabi mong diarrhea problema mo, lalayuan ka ng amo. Ganun. Wow. So, yun, sabi ko, I have gastro. Tapos, pinicturan ko yung work, sabi doon, 7 days, no? Stop work. O, di ba? By the time bumalik ako, andun na yung resignation letter ko rin. Tapos sabi ko, wala pa akong 2 months dito. Ayon doon sa kontrata mo, pag wala pang 2 months, 8 days of receipt of notice of resignation, which was on this date nung sinabi ko sa iyo, I can leave now. So basically, nung bumalik ako, hindi na rin ako nag-work. Ganon, yeah. So I can be sabihin na natin, an a-hole. If my boss is also an a-hole. Ganon.
And minsan may mga ganong klaseng boss eh. Mm. Kailangan lang talaga na ipakita mo rin na hindi porket empleyado mo ko, you can treat me like trash. No. And yun nga, it all boils down to how the management would take care or kahit man lang listen to your employee. And which is what I have now in the hotel that I work with. The environment is talagang wow. It's wala na akong masasabi, no. The people, they're cool, they're wala kang masasabi din sa kanila, walang yung parang bully type na ano, minsan may ganong klaseng empleyado eh, no, porque seniority, pareho lang naman kayo ng pay grade, pero dahil mas matagal na siya, parang utos siya ng utos, eh pareho naman kayo, uutusan ka niya ng trabaho niya. May ganon. Yeah. And so far in this job that I have, walang ganon. And I guess, yeah, what would make me stay is siguro the tranquility of working on a night shift na talagang tahimik, ganon. Yeah, and walang issue, walang mga boss na empleyado, ganon. Gusto ko ikaw lang boss eh, no? No, kasi that's one thing that really pisses me off, yung pareho tayo ng pay grade, tapos uutusan mo ko. Aba, ibang usapan yan. Ganon. Then, napansin ko din, syempre, pag ibang lahi, tingin ata pag brown people, okay lang na gawin yun. So you have to assert yourself, lalo na sa mga OFW nating mga viewers. Dito sa know your rights. Yeah, dito sa France, the French are very big on racism. And pag racist ka sa work, they'll frown on you. However, yung medyo may ere talaga dito at saka mga pasaway, yung mga not being racist, no, yung mga itim. And talagang I don't know, parang they are a bag of walking anger management people. Lots of issues kasi. Chong, and That's East Coast eh. yeah, ibang klase. Laging silang palaban. But anyway, diba? Andun pa kasi mentality nila sa nangyari nung araw. Kaya masyado silang... Combat mode ka agad. Yeah, titigan mo lang na ganyan eh. Parang what are you looking at? Sabi problema mo? Do you have a problem with me? Do you have a problem? Wow. Tapos may matching Hindi naman lahat actually. Hindi naman lahat, pero mostly kasi ganyan yung mentality nila. Yan yung mentality nila na parang Marami rin naman tayong mga kaibigan na mga itim, pero nadadamay lang sila sa parang stereotype na yun yung kasi ng mga karamihan eh. Kaya advice ko din sa lahat ng ating mga viewers, lalo na sa mga OFWs na nanonood sa atin ngayon, know your rights. Know your rights. Lalo na kung day off nyo. Hindi kayo pwedeng alilain or what. Lalo na yung mga listeners, viewers natin dyan sa Hong Kong, Middle East. Hello po sa inyong lahat. Frank, go ahead. Ikaw naman. Anong dahilan para magtatagal ka? Pinaka-importanteng dahilan para magstay ka sa trabaho mo, yung happiness. Kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Yung issue, kahit saan, kahit sa lupalop na mundo ka pumunta, may issue. So, asa sa'yo na lang yan on how to deal with it, kung paano mo tatanggapin sa sarili mo. Pag yung issue lang na about sa sarili nila, paya mo, pero pag yung tinitira ka, yun yung medyo degrading talaga, medyo masakit yun. Pag yung na personal na issue mo sa buhay, pinapakailaman ka. Naging experience ko na rin yan sa dating work ko sa hospital din, pero ibang department. Every time na yung supervisor ko dati, itim, Sir Bobby. Supervisor ko dati, hindi ko alam kung bakit masyado siyang affected. Hindi naman affected, pero masyado siyang hindi niya ako feel. Yun yung unang job ko sa hospital na pinanggalingan ko dati. Pag may tawag ako sa phone, pupunta sa tabi ko yan. Gaganunin sa tenga ko yung kwan. Tapos, look at your time. Sabi niya nun. Sabi, kakukuhan ko lang ng phone. Yung mga ganun mga bagay. And then yung personal na mga kwan sa buhay. Oo.
Tapos yun nga, masyado niyang pinapakailaman. Nakakabisit yung mga ganun na bagay. No? So, siguro, gumawa ang Diyos ng way para ilayo ako dun sa taong yon. So, yung work ko ngayon, yung dating pinagtatrabaho kong hospital, yung director saka manager dun sa kabilang department, in-invite ako to work for them, no, sa department na sterile processing. So doon nag-start ang career ko sa sterile processing. So siguro nilayo ako ron sa taong yun, and then nag-start ako ng bagong career sa buhay ko. So yun, kung ituturo ka ng Diyos kung saan ka magiging masaya na field, kung saan field ka, and then kung ano yung para sa yung field na parang para sa iyo talaga. And then may mga co-workers din ako, katulad ni Sir Bobby kanina. May mga co-workers ako na sa work ko naman as a traveler ngayon, no. Meron akong co-worker actually na may micromanagement na parang binubuli ako or tinutusutusan ako, where in fact pareho lang naman kami ng level na as one. Alam mo, parang ganito gawin mo, ganun. Parang sabi ko, kinakausap ko yung manager ko mismo na bakit ganyan yan? Tinitrain niya ba ako? Tinanong mo sana. Kaya nga, tapos nagsagutan kami minsan. Kasi Sabi 5 ko, years na ako dito. you need to remember, we are just the same. We are both travelers. Sabi ko ganun sa kanya. I work with you, I don't work for you. Ginanong ko siya. So, nagsumbong siya sa manager. Wala namang ginawa yung manager. So, yun yung kwan ko. Kahit saan talaga, nasa sa iyan kung paano mo tatanggapin yung kwan. Pero kung masaya ka naman, pakiramdam mo, kaya mo naman yung mga pressure. And then, pakiramdam mo para sa'yo talaga yung work na yun. Yun yung isa sa mga rason ba't nagtatagal ka sa isang trabaho. Pero, take to consideration, lahat ng mga sinabi niyo tama. Pag masaya ka, okay ang benefits, okay ang boss, at actually, yung sweldo, hindi na masyadong kwan yun. Siyempre, kailangan natin, hindi ko naman sinasabing hindi kailangan ng pera. Pero, kahit napakalaki ng sweldo, kung hindi ka naman masaya, wala, useless, diba? Tama yun. Guys, ngayon, ito naman ang tatanungin ko sa inyo para kahit pa paano masagot natin yung how to be happy at work. Ano yung pwede nyong masabi sa mga fans, followers, viewers natin na in a crossroad na tipong aalis ba sila sa pinapasukan nilang trabaho? Anong pwede nyong mabigay na advice? Let's start with Tina before we wrap up the show. Tina, ikaw anong advice mo dun sa crossroad sila at this kind of age, parang hindi pa rin nila alam ano ba talagang gusto nila sa career nila or saan sila happy? Go ahead. Pwede plural advice. Yan, go. Okay, number 1, don't leave your job unless you're sure. I mean, you already have a backup plan. Tama. Kasi it's so hard to find a job Tama. na would provide also, if ever ka, may needs ka. Kung single ka, fine, di ba? Baka minimal lang yung upkeep mo. Pero if you have a family, that's something to think about. So, yun, number Correct. 1. Maraming umaasa sa'yo. Oo, dapat meron kang backup plan na. May plan A, plan B, parang gano'n. Tapos, ano ba? Kung aalis ka, yung question is kung aalis ng work? Bali crossroads. Crossroad, okay. Kung Yeah. aalis ka ba? Anong motivation mo? But Always you answered it correctly. pray to God, 'di ba, for guidance because kasi nga baka naman there are times na tapos na yung purpose mo sa period na yon, sa work area na yon. Baka it's time for you to grow at a new place. So it's okay actually to leave naman because part lang yun, parang isipin na lang natin episode ng buhay natin yon. Na kumbaga umiyak ka, parang sa teleserye. Di ba may part na happy ka, sad ka, you made friends, may nagkaroon ka na kaaway, ganyan. So, isang episode lang yun sa buhay mo. Yun. And you have to move forward. But always have a backup plan. And yun nga, I think the best way to do it is, ang pinaka-best na is ask guidance from God. He'll lead you. Just like si Sir Johnny, di ba? I think he likes the job, but then he has a coworker who's not nice.
So for him to be able to grow and thrive in that work area, si God na yung gumawa ng paraan for him, di ba? Na-lead ka to a better God place. moves in mysterious ways, sabi nga nila. Galing. Yes. Okay. Thank you, Tina. Johnny, ikaw. Go ahead. Any final Advice? messages bago tayo mag-wrap up? Sa mga, Advice sa mga especially sa nalilito mga pa bata rin. na sa mga Oo, sa mga bata ngayon. bata Nawala ng work ngayon, quality, di ba? yeah, and then respect. Yun ang importante. Respect yung sarili mo, respect sa ibang tao, respect sa trabaho mo, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay kasi hindi habang buhay bata tayo. So, na-realize ko yan kasi matanda na ako, Michael. Bakit? Nirespeto ka Sorry. naman ah. Sabi ko, Hindi, pero yung basa ng edad na. yung value kasi ng pera dati, parang ngayon parang sabi ko sayang to. Sabi kakain pa ako ng ganito, pwede naman ako mag-sardinas na lang or di ba? Parang yung feeling na satisfaction na for a moment mo lang mararamdaman pero yung impact, 'di ba? Pag yung value ng pera na Lifetime. dati kasi pag may pera ako, one day wala na. Parang nasasayangan na ako. So yun ang i-value nyo lahat ng bagay na binibigay sa inyo ng Diyos. For example, especially buhay natin, 'di ba? Kasi minsan lang tayo mabuhay. And then pag nagkaroon tayo ng opportunity na for example magkaroon ng trabaho, ingatan natin. Ngayon, sabi ko nga sa mga bata, pwede kayong maghanap ng or marami kayong mga trabaho may experience sa buhay niyo pero darating sa point ng buhay niyo na masasabi niyo ito na para sa akin. Ito na yung work na hanggang pagtanda ko, pag-retire ko, alagaan ko, respeto ko. May mga challenges along the way. Pero katulad ng sabi ko kanina, nasa sa inyo yan, nagbe-baby talk ako. Nasa sa inyo yan, paano nyo alagaan yung work na bigay ng Diyos. So, syempre, habang tumatanda tayo, nare-realize natin yung importance ng biyaya na bigay sa atin ng Diyos. So, nandun na siguro ako sa point na yun ngayon kasi naalala ko, as I look back, no, sabi ko, sayang ang dami kong mga opportunities na pinalampas nung araw ng mga buhay. Pero ito talaga yung ito talaga yung siguro yung destined na situation na trabaho para sa akin na bigay ng Diyos. So yun lang, salamat, respeto, and then sa mga katrabaho nyo, trust and respect din. Hayaan nyo lang, basta wag lang pangimusukan ang buhay nyo, okay lang. And then kung as a leader, kung hindi ma-meet ng empleyado nyo yung mga standards na hinahanap nyo, huwag niyong kukunin. Basta andun dapat nasa likod lang kayo parati ng empleyado nyo, support, and then i-develop nyo turuan mo kung paano i-develop ng empleyado mo yung gusto mo mangyari sa kumpanya mo or sa pinanghahawakan mo. Huwag mong tatawagin kwan. Huwag mong i-degrade. Yun lang. Salamat Boss Johnny at sa lahat. Hello kay Kwan, paring rendezvous. Ayun. At Boss Johnny, sa lahat ng sinabi mo, pwede bang from the top? Mahina memory ko, kaya gising ko lang eh. Oo nga. Bob, ikaw naman. Well, let's see. Two things I'd like to throw out there before we go. Number one is to know your why. Why are you doing that job? No, sabi ni Benny kanina, the question was, if you're in a crossroads, will you jump to another job? Ganon, no? Sometimes kasi, the grass isn't really greener on the other side. And you have to make sure that you're not jumping from the frying pan to the fireplace, no? And you just need to know your why. Why are you doing that job? Why are you doing it? Is it for your family? Is it for a car? Is it for savings? No? Why are you doing it? Now, you're on a crossroads. If your why
still is aligned with what you're doing now, then stay with your current job. If your why is no longer aligned with what you're doing and feeling mo, your why am I gonna do this is gonna be in line with this new opportunity, then go for it. No? You have to know your why. Because it's easy to identify the what. What are you doing? But then a lot of people, when you ask them why are you doing it, they don't know. You need to know your why. Mhm. Like me, I'm doing this. Why am I doing it? I'm doing it for Francine. I'm doing it for my wife. Ganun. And Have your second thing, love your job, because your job is going to love you back, Mhm. including your family. And I've tested that. I've experienced that. My job loving me back, including my family. Yun lang. Amen. Very well said. Maraming salamat sa inyo guys. Grabe naman yung pasabog ng unang episode sa 2025 ng Benny Davis Live. Guys, kung meron kayong upcoming shows, now is the time. Tina, invite them. If you have any social media page, you can invite them. Coming out na ba talaga to? Huwag muna. Surprise Huwag muna. Ano? muna. Next time, i-share ko na talaga. Meron ng page, pero ilalabas soon. Pero, guys, thank you so much. This is so fun. I hope to see you all again. Same time? Same time? Yep. Or Same yes. time or earlier para hindi ka pa masyadong puyat. Hindi ako po yan. Pinagplanuhan natin to. Yun. Thank you, Tina. Salamat sa iyo. Thank you. Thank you. Yun. Uy, si Benny at Cookie, hello sa inyo. Thank you again for oh, allowing Tina to join I us. think Benny's, is he there? He said, he's watching daw. So, hi, guys. Thanks, Benny. I'll see you guys in a while. Kala mo ang layo, no? Tina, and thank to you so much. everyone all over the world, thank you so much for being with us. We do hope to see you again soon. Next week. Next week talaga. Ay, Tomorrow. Valentine's nga pala. Valentine's Day. Oo, happy Valentine's sa inyo. Advance. Sa inyong spouse. Nakapagpa-reserve ka na ba, Sir Benny? Uy. Yeah. Ako, I'm not worried about Valentine's Day. Si wife Grabe is siya, pang araw ng kagitingan si wife eh. Hindi siya pang Oh no, we're still on the air. May ere pa tayo. Mars At ka. naka-record siya, di ba? Recorded to lahat. Gawin natin ng real, yung particular. Johnny, ikaw, any final message before we finally wrap up the show? Invite lang namin. Sa iyo, sandali, bago kita pagsalita, guys, gusto ko lang magpasalamat personally kay Johnny Rhythm all throughout the entire time. Siya ang nag-push sa akin na go natin ang Benny Davis Live ulit. Kaya salamat sa aking executive producer, director, station manager. Thank you. Driver, nakalimutan mo yung Driver. Ang pinaka-importante, Baby Talk Driver. Ano naman sasabihin ko, invite lang namin sa lahat ng mga sumusuporta po dito sa Benny Davis Live. Welcome back, Sir Benny, sa Himpapawid. And salamat po sa lahat ng mga umantabay po. Tama ba? Umantabay ngayon. Umantabay. Umabang. Inabangan. Kaya mo yan. Mga watchers, mga watchers po natin, mga nanood ngayon. And sa lahat po ng mga sumusuporta sa station po namin ng 89.5 The Playroom. Salamat po at mag-aapat na taon na po kami. Wow. Dahil sa inyong lahat, bibihira lang yung mga internet radio stations na binuo lang sa usapan sa chat lang. Ngayon ito malayo na po narating namin. Salamat po sa lahat. Sa mga sponsors, sa lahat po ng mga kwan, and sponsor, thank you. Sa mga libo-libong magiging sponsors. And then itatake ko na rin itong opportunity na to na i-welcome si Ma'am Tina sa Playroom family. Thank you so much for deciding na sumali sa amin, and yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo sa magulong pamilya namin. Hindi. Magulo pero masaya. You'll be experiencing
Tapos nagulat Post ako, may experience. team. Oo, Parang may madami na yung tao, napapanic na ako. Parang, oh my God, ang dami nila. Marami. Yung iba kasi syempre, iba-iba ng oras, iba-iba ng time zone. Yeah. Kaya yung iba gising, yung iba tulog. But it's really amazing, no? Kasi ano parang I haven't seen anyone from the industry for the longest time. So, parang it's such a blessing to be able to have the chance to work with people from the same industry where I started. With the same also. passion. With the same Yes. passion. Yeah, thank you so Music and- much. Dati, sa Thank likod you. ako. Pusher lang ako Pusher ako dati. Oo. Ngayon, frontliner ka na. Ayun. Frontliner. Oo. Gambling Lord, tsaka Yun, pusher. and then, yun nga po, Diba? Meant to be. I Tama. love you. every day po, don't forget to tune in sa station po namin, 89, www.895 theplayer.com. And, yun, maraming salamat po. And, lagi ko yung manood dito sa Benny Davis Live, no? Kailan ng next year, Benny? Next, ano na, depende sa Next year? partner ko. Next year ulit. Yeah, Anniversary so, special, abangan nyo ganun. kasi meron kami laging... So, yun nga po, lagi kayo manood Ah, dito sa tunay na buhay. Yeah. lagi kayong sa pagbabalik po ng Benny Davis Live. Dahil dito po sa Benny Davis Live, may big ka na, may daddy ka pa. Big Daddy Benny Davis, Ang galing. ulala. Ang galing! Ang galing sa tagline. Ako naman, pasalamat lang ako lagi sa inyo. Tina, thank you. Kay Bobby Blue sa support niyo. Johnny Rhythm, thank you. Kay sa aking assistant station manager Zoe, kay Jay Weber, DJ Edgy, lahat ng mga DJs namin, kay Cathy Menes, kay Jersey, kay Ramsey, kay Jonas, kay JV. Nagulat na si Ma'am Tina, hindi niya alam, Jerwin. hindi kami pala, no? Ang dami. All around the world. Thank All you. Yeah. around the world. At sa ibang planeta, mayroon tayo. Yay! I'll just end a quote for tonight's episode. Babasahin ko Wait, lang. I'll invite them to my show, man. Oh, oo pala. Really Sabi ko na eh. Okay, good. Breakfast with bread. Yeah. Inviting you to Breakfast with Bread. Ako po si Kuya Bob, ang inyong ka-breakfast tuwing morning, 7 a.m. Manila time every Tuesday. It's aired at 12 midnight here in Paris. 7 a.m. Manila time, Tuesday. Aired at www.89.5 The Playroom, 895theplayroom.com. Simulcast at 97.5 FM, the only Christian FM station in Baguio City. Baguio Ayan. City. Yun. Thank you. Yeah. Ang ating mga listeners, our viewers natin, si Diego Abrosado, thank you sa inyo. Kay Rendezvous, Thank kay you. Doc Rosana Miliar, hello po sa inyo. Sa aking mama, aking number one fan and critic, yan, si Mama. Nababati lang ako, sir, si Kuya Jess Bailan, yung supervisor ko dati sa Nanonood. UNC Rex Rally, North Carolina. Andito na siya ngayon sa Pittsburgh. Magkikita kami mamaya. So, Nice. Hello po he sa inyo. decided to travel na. Iniwan niya pagka yung supervisory position niya. Nag-decide na siya na maging katulad ko. So, magkikita kami mamaya after 2 years, makikita ko siya ulit. So, Kuya Jess, that's good. Pakamusta sa kanya. libre mamaya, ha? Anong Shoutouts food? din. Marami Kaya nga pala, sa Pittsburgh, marami. So, naghahanap siya ng Filipino last night, Filipino restaurant. Pero sabi ko, walang Filipino restaurant. So, more on Korean resto sila. Korean and then mga Jamaican. So, siguro kung na lang kami, baka McDo na lang kami mamaya. Okay yan. The best yan. Guys, Nauwi sa McDonald's, no? yun, salamat ulit sa ating mga sponsors, Tina, Bob, Boss Johnny, thank you. Thank Kay Jerwin you. Palmeda sa ating tech. Hopefully si Tina mag-DJ na rin siya anytime. Yes. That was going to be my question. When is she going on air? Diba? Yeah. Yun. Basta very soon na yan. Let's manifest, lang. let's manifest great things, diba? Yes, Hindi rin okay. natin Sige, alam. pangarap ko rin naman yan. So, sige, let's do it. Yun. You have the quality naman, ma'am ko ni. Yun. Ending with a quote for tonight. I'll leave you with this one. Find a job you love and you will never have to work a day in your life. True that. Yeah. Tama. Ito po, si Benny Davis nagsabing thank you. Love you. Catch us again if you can. Paalam na po kami. Maraming salamat at magandang gabi sa Pilipinas. Thank you. Thank you, world. Thank you. Thank you for Thanks, watching. guys. Till Thank next you. time.
Au revoir. Good night. Bye. Merci. Alam.